Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ang kwentong ito ay pinamagatang isang eroplanong mga turista na lumapag sa airport. Mga aswang pala. Madaling araw sa Mactan International Airport. Mapayapa ang paligid at kakaunti pa lamang ang pasahero. Biglang may dumating na eroplano mula sa isang hindi kilalang bansa. Ang flight number ay wala sa listahan ng paliparan, ngunit dumiretso ito sa runway na parang normal lang na flight. Nagtataka ang mga ground crew, wala sa schedule ang naturang eroplano. Ang mas nakapagtataka, wala ring contact mula sa control tower pero ligtas itong lumapag. Pagbukas ng pinto ng eroplano, bumaba ang mga pasahero, pawang mapuputi ang balat, mahahaba ang lig at tila masyadong maputla para sa normal na tao. Suot nila ay mga mamahaling kasuotan at nagkukunwaring mga turista na sabik magbakasyon sa Pilipinas. May ngiti sila sa labi, ngunit ang mga ngiting iyon ay parang may tinatagong kilabot. Isa sa mga stewardess na nakakita, si Ana, ang unang nakaramdam ng kakaiba. Bakit parang amoy dugo at panis na karne ang hangin nung bumukas yung pinto? Bulong niya sa kasama. Ngunit itinuloy pa rin nila ang pagtanggap sa mga turista. Mga palatandaan ng kababalaghan. Habang nasa immigration area, mapapansin na kakaibang liwanag ang mata ng mga turista. Kapag tumitingin sila sa mga tao, parang pinagmamasdan kung alin ang mahina at madaling lapain. Isa sa mga guard ang nakapansin na walang reflection sa salamin ang karamihan sa kanila. May isang bata na sumigaw, "Nanay, wala po silang anino." Napahinto ang lahat. Ngunit agad tumawa ang isa sa mga turista at inilihis ang usapan. Ang unang pag-atake. Kinagabihan, nang ilabas na sa lungsod ang mga turistang ito, may sunod-sunod na ulat ng pagkawala ng mga residente malapit sa hotel kung saan sila tumutuloy. Mga alagang baboy, aso at maging mga tao ay biglang naglaho. Ang mga bangkay na natagpuan ay wala ng lamang loob at tuyong-tuyo ang dugo. Si Ana, ang stewardess, ay hindi mapalagay. Sinundan niya ang ilang turista at nakita niya mismo ang nakakatindig balahibong katotohanan. Naglalakihan ang mga pakpak ng ilan sa kanila habang ang iba ay naghuhuhubad ng balat at nagiging mababangis na aswang. Pinupunit nila ang laman ng isang biktima sa gitna ng dilim. Ang katotohanan. Lumabas sa investigasyon ng mga albularyo sa lugar na hindi ordinaryong flight ang dumating. Isa itong flight ng kadiliman, isang eroplano na lumalapag lamang kada ilang dekada. Ang mga sakay nito ay mga nilalang mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mga aswang, manananggal, tik-tik at iba pang halimaw na naglalakbay para magparami at maghanap ng bagong teritoryo. Ang labanan, tinipon ng mga albularyo, pari at ilang pulis ang kanilang tapang. Naglagay sila ng mga bawang, asin at langis ng niyog sa paligid ng hotel. Ngunit nang magpakita ang mga aswang, nagiba sila ng anyo, nagngangalit ang ngipin, naglalabas ng papak, at may ilan pang nagiging aso o malaking baboy ramo. Nagkaroon ng madugong labanan. Ang sigaw ng mga turista aswang ay umalingaw-ngaw sa buong siyudad. Marami ang nasawi, ngunit sa tulong ng mga dasal at agimat, ilan sa kanila ay sinunog at nadurog ang katawan. Ang pagtatapos na walang kasiguruhan. Kinabukasan, nagulat ang lahat na walang eroplano. Ang paliparan ay muling normal, ngunit wala ni bakas ng flight number o record ng arrival. Para bang hindi iyon kailanman dumating. Subalit sa ilang baryo sa probinsya, may mga ulat na bagong mukha ng mga banyaga ang nakikitang pakalat-kalat, mga mamatay kasing itim ng gabi at mga tao'y biglang nawawala. Isa lamang ang hinuha ng mga nakakaalam ng lihim. Hindi iyon ordinaryong eroplano. Isa yung sasakyang pandagat ng mga halimaw at babalik pa sila. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kakaibang pangyayari sa Mactan. Marami ang naniniwalang katang-isip lang ang flight ng kadiliman. Pero sa mga nakakita mismo, lalo na kay Ana ang stewardess, hindi yon malilimutan. Tahimik na ang lahat hanggang isang gabi sa Clark International Airport, biglang naganunsyo ang control tower. Unidentified aircraft approaching, walang flight plan, walang komunikasyon. Nang sumilip ang mga tauhan, nakita nilang dumarating ang isang lumang eroplano, kulay abo at may mga kakaibang simbolo sa katawan nito. Ang nakapagtataka, parang lumang modelo ito mula pa dekada 50, ngunit maayos pa ring lumilipad. Ang paglapag ng eroplano, bumukas ang pinto at muling bumaba ang mga turista.
Ngunit ngayon, hindi lang mapuputla, mas halatang hindi sila tao. May ilan na may mahahabang kuko, may mga ngiting hanggang tainga at ang ilan ay hindi man lang kumukurap. Isa sa mga pulis na naka-duty ang nagtaka. Boss, bakit parang amoy bulok na karne ang hangin? Nang lapitan nila, biglang lumitaw ang isang matandang banyaga na tila leader ng grupo. Malamig ang kanyang tinig. Handa na ba ang inyong bayan? Sapagkat kami babawiin ang lugar na dapat ay amin. Ang lahat ng nilalang, hindi na sila pawang aswang lamang. Sa pagkakataong ito, kasama na nila ang iba pang nilalang mula sa dilim. Mga sigbin na kasing laki ng aso na walang ulo at umaatake sa mga kalye. Mga tiktik na umaalulong mula sa itaas ng terminal. Mga manananggal na pumailan lang sa ere at tinatanaw ang mga tao na parang pagkain. At ang pinaka nakakatakot, isang nilalang na tinawag nilang Hari ng Kadiliman, nakaupo sa loob ng eroplano, matay pulang-pula at boses na kumakalampag sa dibdib ng sino mang makarinig. Ang kaguluhan sa airport, nagkagulo sa paliparan. Ang mga pasahero na naghihintay ng kanilang flight ay nagsisigawan at nagsitakbuhan. Ngunit wala silang matakbuhan sapagkat nakapuwesto na sa lahat ng gate ang mga nilalang. Si Ana, na noon ay dumating upang magulat sa mga otoridad tungkol sa nakaraang insidente, ay naroon din. Nang makita niyang muling nagbalik ang eroplano, kinilabutan siya. Ngunit ngayon, handa na siya, dala niya ang mga agimat na ibinigay ng isang albularyo at ang librong puno ng dasal at orasyon. Ang labanan. Muling nagtipon ang mga albularyo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dala nila ang mga sinaunang dasal, mga krus, bawang, asin at langis ng niyog. Pinangunahan sila ng isang matandang babaylan na nagsabi, hindi lang ito basta atake. Simula na ito ng kanilang pananakop. Kapag hindi natin napigil ang eroplano, magiging pugad ang buong Pilipinas ng mga halimaw. Nagkaroon ng malagim na sagupaan sa mismong runway ng Clark. Ang mga bala ng sundalo ay tila walang epekto. Ngunit nang buhusan ng banal na langis ang mga aswang, nagsigawan ang mga ito at nasusunog. Ang sigbin ay pinatay gamit ang matalim na bolo na may dasal ng pagbanal. Ang mga manananggal ay nahulog sa ere matapos tamaan ng mga pana na may latik ng niyog. Ang Hari ng Kadiliman. Ngunit nang bumaba ang Hari ng Kadiliman mula sa eroplano, lahat ay natigilan. Sa bawat yapak niya nangingitim ang semento. Tumigil ang hangin at ang ilaw sa buong airport ay biglang namatay. Hindi nyo kami mapipigilan, aniya. Isa-isa kayong mawawala at gagawin naming pugad ng kadiliman ang buong kapuluan. Lumingon siya kay Ana at tila ba siya ang pinili nitong target. Ngunit bago siya mahawakan, umilaw ang librong dala ni Ana. Lumabas mula rito ang liwanag na nakasakit sa Hari ng Kadiliman. Napasigaw ito at agad umatras pabalik sa eroplano. Ang pagkatunaw. Dali-daling sinara ng mga albularyo ang buong paligid ng asin at apoy. Nagsimulang umuga ang eroplano at isa-isang natutunaw ang mga sakay. Ngunit bago tuluyang naglaho, narinig pa ang huling boses ng Hari. Babalik kami. At sa muling pagbalik, hindi lang isang eroplano ang darating, kundi isang buong hukbo. At muling naglaho ang eroplano sa manipis na usok, parang hindi kailanman lumapag. Huling babala, muling ligtas ang bayan, ngunit alam ni Ana at ng mga albularyo, hindi pa iyon ang huli. Sa mapaliparan, lalo na kapag hating gabi, may mga tauhang nagsasabing nakakarinig sila ng ingay ng eroplanong lumalapag, ngunit wala namang nakikitang sasakyang dagat. At doon, nagsimula ang bantang mas malaking kadiliman. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan.